Napahinga ng malalim doon si Limbert na hindi na maitagong kaba na umaahon sa dibdib niya. Tinatawagan kita kanina pa para sabihin sa'yo na papunta sila dyan, na galing pa ng airport. Kaso nga lang hindi mo naman sinasagot. Meron ka bang problema? Medyo humuhupa na ang iritasyon sa tinig ng babae. Alam niya kasing wala namang mangyayari kung tataasan niya si Limbert ng tono at aawayin. Sunod-sunod na napalunok na ng laway si Limbert habang pigil ng kanyang hininga. Sinumbong na ba siya sa kanya ng mga magulang ng kanyang asawa? Ano bang nangyari at ganun na lang ang sabi ni mommy sa akin? Nagkasagutan ba kayo? Pinagalitan ka ba niya? May nagawa ka bang mali sa kanila? Gustong tanungin ni Limbert kung anong sinabi ng ina niya sa kanya. Ngunit hindi niya na yon kailangan pang gawin dahil sinabi na kaagad ni Talia ang tinura ng kanyang ina at hinahanapan niya na yon ng dahilan kung bakit nasabi. Bagay na hindi na paghandaan ni Limbert na sasabihin ng kanyang asawa. Tinanong niya ako kung kailan ang uwi ko, tapos ang sabi niya, sa villa namin ako dumiretso. Ano bang nangyari? Hindi malaman ni Limbert kung marapat lang ba niyang magpasalamat na hindi sinabi ng biyanan niya ang tungkol sa naabutan nilang ina niya sa kondo. Ngunit ang problema naman niya ay kung paano niya ngayon ipapaliwanag ang lahat nang hindi nadadawit ang pangalan ng kanyang ina. Aaminin na ba niya yon? Tsak na pag-aawayan nila ni Talia. Kung hindi naman niya sasabihin, pag-aawayan pa rin nila pero at least makakapag-isip siya ng maidadahilan niya dito. Bakit ayaw mong sumagot? Paano kita maipagtatanggol niyan kina mommy at daddy kung hindi ko alam? Nakagat na ni Limbert ang kanyang pang-ibabang labi. Hindi pwede na mag-away sila lalo't hindi sila magkasama. Oo, pumunta sila dito at hinahanap ka nila. Siguro iniisip ng mommy mo na hinahayaan pa rin kitang magtrabaho gayong mag-asawa na tayo. Pikit ng mga mata niyang pagsisinungaling at pag-iimbento. Hindi niya naman yun gusto, pero yun lang ang naiisip niyang paraan upang matapos ang kanilang samaan ng loob. Saka na siya magpapaliwanag ng todo sa asawa. Kapag nakauwi na ito sa piling niya, hindi niya kayang mag-away sila na magkahiwalay. Nag-explain naman na kung hindi kita pinigilan sa gusto mo. Hindi ko na rin nasabi sa kanila sa taranta na tinatapos mo na lang naman ang contract mo bilang model nila at titigil ka na sa trabaho mo. Alam mo naman yon na intimidated nila ako. Ani mo nabunutan ng tinik ang dibdib ni Talia nang marinig ang paliwanag ng kanyang asawa. Ang buong akala niya ay mas may mala pa sa dahilan ng kanyang ina kung kaya gano'n na lang ang biglaan nitong naging desisyon doon. Tsaka kaya hindi ko nasagot ang tawag mo dahil nasa silid natin ang cellphone ko. Nasa labas lang ako nakatambay. May pagdududa man, pinili pa rin ni Talia na paniwalaan ng asawa niya. Wala itong dahilan upang magsinungaling. Alright, ang akala ko naman may nakita na naman si mommy na hindi niya nagustuhan. Kung kaya ganun ang reaksyon. Nilakipan pa ni Talia yon ng malakas na tawa. Kahit na alam niyang hindi naman talaga siya ngayon natutuwa. Hindi na rin nagtagal ang tawag ni Talia na nagpaalam na sa kanyang asawa sa dahilang kailangan na niyang magpahinga. Mag-iingat ka dyan, Talia. Pagkatapos ng tawag ay lumabas na si Limbert ng kanyang silid. Naabutan niyang naroon pa rin naghihintay niyang ina. Limbert, parang hangin na namang nilagpasan siya ni Limbert na animoy hindi naririnig at hindi niya nakikita. Nang mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang naging trato ni Limbert sa ina. Parang hindi niya ito kasama sa loob ng kondo. Ayaw niya naman niyang itaboy ito. Ang tanging nais niya ay ang magkusang kanyang ina na umalis na lang ito doon. Alam mo, wala kang utang na loob. Kung ayaw mo nandito ako, sabihin mo. Willing naman akong umalis. Huwag mo kong itrato na hangin, Limbert. Madramang sigaw na ni Eleanor isang hapon habang kumakain sila ng dinner. Hindi pa rin siya kinakausap ni Limbert na parang hindi niya ito nakikita. Aminado naman ako mali ang ginawa ko. Naroon na tayo. Mas pinapahalagahan mo na ngayon ang ibang tao kumpara sa sarili mong ina? Wala kang utang na loob sa akin. Hindi mo alam na kung wala ako, wala ka rin sa mundo. Walang asawa yung si Talia Salmeda na yan na kagaya mo. Nagangat na ng tingin si Limbert sa narinig na hinaing ng kanyang ina. Sure ma'am, mabuti pang ang nasa apartment ka na lang at hindi na kita pinayagang tumira pa dito kasama ko. Kung hindi ako pumayag, baka ngayon natanggap na ako ng pamilya ng asawa ko bilang asawa niya. Kasalanan mo to! Ibinagsak na ni Eleanor ang kanyang kobyertos at pamarcha ng iniwan ng kanyang anak sa hapagkainan. Siya ang ina.
Siya ang dapat na masunod, hindi siya dapat ang naninukuluhod sa anak niya. Dahil anak lang naman niya ito. Siya pa rin ang ina nito, kahit nabalik na rin ng mundo. Naging masama man siya dito, dapat may respeto pa rin ito sa kanya ngayon. Gusto mong mawala ako sa buhay mo? Then I'll be out of it. Total wala namang mas mahalaga sa'yo ngayon kundi ang mga salmeda. Sige lang Limbert, halikan mong talampakan nila. Pasasaan ba't itatapon ka rin nila? Iiwan ka ng asawa mo at may isip mo na tamang lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Anitong tuluyang pamasya na siyang tinalikuran, gamit ang dismayadong mukha ng kanyang ina. Nang gabing iyon ay malakas ang loob na nag-alsa balutan si Eleanor upang ipakita sa kanyang anak ang hinanakit niya. At sama ng loob, lumayas ito ng kondo ng anak na si Limbert kasama si Janice. Nang walang paalam man lang, gusto niyang malaman ng kanyang anak na kahit nakikita siya, ay siya pa rin ang ina nito na marapat lang niyang bigyan ng respeto habang nabubuhay siya. Hindi naman yun tumalab kay Limbert. Hindi siya nito hinabol upang pigilan, ngunit siguradong lalaki na maayos ang inang nakarating ng apartment niya. Palihim niya itong sinundan. Hindi pa rin matiis kahit na anong galit ang nararamdaman niya. Bumalik din siya kaagad sa kondo matapos masiguradong maayos ang naging biyahe ng ina pa uwi. Ang buong akala ni Limbert ay matatapos na doon ang connection niya sa ina at ang kasunduan nila ay tapos na rin. Dahil ito naman ang kusang umalis. Ngunit kinabukasan pagising niya ay ganun na lang ang gulat niya nang makitang nasa kusinang ina tumutulong sa mga maid na maghanda ng almusal nila. Hindi ba? Umuwi ka na sa apartment mo kagabi? Kailan ka bumalik? Bakit ka pa bumalik dito? Dapat hindi ka na lang bumalik. Nakapamewang na tanong ni Limbert sa ina habang nasa may pintuan ng kusina. Hindi siya pinansin ni Eleanor na parang walang narinig. Patuloy lang ito sa pagmamando sa naguguluhan, dingmig kung bakit nandun ang babae, gayong nakita nilang umalis ito na nagdaang gabi ng kondo. Mom, kinakausap kita. Bakit nandito ka? Umuwi ka na ng apartment mo kagabi, hindi ba? Muling tanong ni Limbert na hindi pa rin sinagot ni Eleanor na pinalagpas lang sa kabilang tenga niya. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Kung hindi mo rin sasagutin ang tanong ko, pwede bang umalis ka? Kaninang umaga, may isa kong salita Limbert. Tatapusin kong 2 linggo ng usapan natin kahit masama ang loob ko sa'yo. Saka lang ako aalis dito kapag tapos ng araw na napag-usapan natin. Uminit pang ulo doon ni Limbert na parang siya pa ang may pagkukulang at kasalanan sa ina. Kung nakinig lang ito sa sinabi niya na huwag itong lumabas at magpakita sa mga in-laws niya, wala naman silang magiging problemang mag-ina. Baka pinasalamatan niya pa ito ng sobra. Kaso hindi, sinira nitong diskarte niya. Pinasama pa nitong imahe niya sa mag-asawang Salmeda na tsak na mahihirapan siya. You don't have to, mom. Hindi mo na kailangan tapusin pa yun. Ako nang tumatapos ngayon, okay? Naging bingi na doon si Eleanor na hindi na pinansin ng anak at kusa nang dumulog sa hapag. Wala namang nagawa doon si Limbert kung hindi ang pabayaan na lang ang ina, kaysa naman masira nitong buong araw niya na pasimula pa lang. Batid niyang hindi rin naman niya ito mapipilit sa kung anong gusto niya. Titiisin na lang niyang matapos ang sinasabi nitong araw na natitira sa kanilang napag-usapang dalawa. Huwag kang umasang babalik sa dati, ang pakikitungo ko sa iyo, ma'am. Dahil alam mong masama ang loob ko. Pati una pa ni Limbert na hinila ng kanyang upuan upang kumain na rin ang agahan niya. Nagpatuloy ang paglipas ng mga araw at pinanindigan ni Limbert ang hindi pagpansin sa ina na hindi naman ginawang big deal ni Eleanor. Ang mahalaga sa kanya ay nakikita pa rin niya araw-araw ang anak. Hindi na siya doon naghangad ng mas lagpas pa dahil nga sa pagkakamaling kanyang nagawa. Sa ganung paraan, pakiramdam niya ay okay lang din sila dahil nasa isang tahanan pa rin naman sila ng anak niya. Kumakain ng sabay sa hapag ng almusal at hapunan kahit na hindi naman sila nito nag-uusap. Ilang araw na lang at babalik ng asawa ko. Bago siya dumating kailangan nakaalis na kayo dito. 2 araw pa bago bumalik sa Thalia ay tura ni Limbert si ina upang paalalahanan ito. Ayaw naman niyang kung kailan kaorasan ng pagdating ng asawa niya ay saka pa ito mag-eempake upang umalis. Pinagbigyan ko ng gusto niyo. Huwag niyo nang ipilit pang sarili mo dito. Sumunod ka rin sana sa napagkasunduan, dagdag ni Limbert na hindi tinitignan sa mukha ang ina niyang kinakausap. Oo na. Bukas ay aalis na ako kahit sa 1 araw pa naman ang dating ng malditang asawa mo. Masaya ka na? Tura ni Eleanor na ipinakitang pagkairita sa sinabi ng kanyang anak.
Aalis ako dito bukas na bukas. Gaya ng dati hindi na siya pinatulan pa ni Limbert dahil ayaw na niyang makipagtalo pa sa kanyang ina. Mabuti naman mom. Huwag mo nang dagdagan ng problema ko at kasalanan mo. Lingid sa kanilang kaalaman na sa araw na yon ay natapos na ang shooting ni Talia dahil minadali na rin niya yung matapos nang makabalik na siya sa kabihasnan. Nagdahilan ang babae na kailangan niyang umuwi dahil kababalik lang ng mga magulang na ilang araw lang mananatili sa bansa at kailangan niya silang makita. Pinagbigyan naman siya kaagad. Hindi naman din na siya tinanong at pinagpaliwanag pa kung totoo ba yon as long as natapos naman niya ang part niya ay wala siyang dapat ikabahala pa dito. Siguro na-miss niyo lang ang asawa mo, Miss Talia. Hirit ng kanyang PA na isa sa mga alam ng status siya habang lulan niya ang sasakyan patungo ng airport. Ngumiti lang si Talia bilang tugon doon. Totoo naman din iyon at hindi niya itatanggi ng tahasan sa kasama. Aminin, pangungulit pa nito sa kanya. Sige, lakasan mo pa para mas marami ang makarinig. Otomatikong sinara ng kanyang PA ang bibig. Mukhang wala sa magandang mood ang amo ngayon. Anyway, tama ka rin naman. Kaya nga gusto ko siyang isurprise. Sa office niya kayo dumiretso? Kinikilig na tanong ng PA. Ilang beses pinag-isipan ni Talia ang sinabi ng kanyang ina na hindi naman na tumawag ulit sa kanya pagkatapos noon. Hindi na rin niya tinawagan ng kapatid upang makibalita dahil mukha namang wala ring alam si Dos sa bagay na yon. Ayaw naman niyang istorbohin ng amang si Renz kahit na ilang beses na sumagi yun sa kanyang isipan. Yun ang tipong kahit sinabi sa kanya ni Limbert ang naging issue nila ng kanyang mga magulang, may kutob siyang may iba pang dahilan. Hindi niya na lang din yan binabanggit kada makakausap ang kanyang asawa. Siya na ang kusang aalam noon. Ang plano niya ihatid niya na muna ang kanyang mga gamit sa kondo. Pagkatapos dadaan siya sa office ng asawa saka siya uwi ng kanilang villa kasama si Limbert upang makipag-usap sa kanyang mga magulang. Ganun ang plano ni Talia kahit alam niyang mapapagod siya sa paulit-ulit na gagawing biyahe. At least nagawa niyang masunod ang bilin ng inang magtungo sa villa nila pagbalik niya ng Maynila. Yun nga lang ay kasama niyang kanyang asawa. Siya na rin ang magpapaliwanag kung bakit hindi pa siya titigil sa trabaho kahit na may asawa na. Kaklaruhin niya yon sa mga magulang nang hindi magagalit sa asawa. Baka kailangan lang nila ng konting explanation. Hindi lang sila nagkakaunawaan kung kaya may gusot. Hindi, sa bahay na muna. Ikaw pwede ka nang umuwi. Hindi mo na ako kailangang ihatid sa bahay. Kaya ko naman ang sarili ko. Dalhin mo na lang ang mga ginamit na damit ko dahil ikaw din naman ang magsasauli niyan. Deposit ko na lang din ang additional mong sweldo sa bank account mo, Tumango lang ang kanyang PA bilang pagsang-ayon. Dapit hapon na nang sapitin nila ang airport na delay ang kanilang flight ng ilang oras dahil umano sa technical na sira ng sasakyan nilang eroplanong mabuti na lang ay na-detect agad kaysa naman na sa ere na yun malaman. Maligayang tinawagan na ni Talia ang asawa matapos niyang lumulan ng taxi patungo ng kanilang tirahan. Sobrang excited nang nararamdaman niya na makita at mayakap ng mahigpit ang asawa niya. Nasa bahay ka na? Wala pa. May mga tinatapos pa akong trabaho. Okay sige. Mamaya na kita istorbohin ng matapos mo na yan at makauwi ka na rin. Okay mahal. Ilang araw na lang magkikita na tayo. Miss na kita. I miss you too. Nais sanang sabihin ni Talia kay Limbert na nakabalik na siya ngunit tinawag na ito ng kanyang secretary. Kung kaya naman naudlot ang sasabihin niya. Ngumisi pa si Talia nang ma-imagine ang reaksyon ni Limbert kapag nalaman nitong nasa Maynila na siya ngayon. Sige na mahal, tatawagan na lang kita mamaya kapag nakauwi na ako sa bahay. Alright, mag-iingat ka. Kagat ni Talia sa kanyang labi na hindi sanay sa asawang magsinungaling. Masayang humihimig pa ng isang kanta si Talia habang naghihintay ng elevator. Nasa gilid niyang maletang dala. Matapos na makuha ang susi ng kanilang bahay sa loob ng shoulder bag ay pinasok niya na doon ang kanyang cellphone. Hindi na siya magpapalit ng damit. Hindi pa naman siya mukhang gusgusin at maayos pa naman yon. Saka ilang oras lang ang biyahe. Tahimik niyang binuksan ng pintuan. Sanay na siyang ganun ang ginagawa. Hindi na niya inabala pang mga maid sa pamamagitan ng doorbell na alam niyang sa mga sandaling yun ay busy sa ginagawa sa kusina para sa kanilang dinner. Halos mahulog ang kanyang panga pagkapasok ng pintuan na makitang naroon sa Eleanor sa salat nanonood ng TV. Hindi pa siya nito napapansin na nakatutok ang mga mata sa screen ng TV. Saka pa lang siya nakita na mabitawan ng caregiver nitong si Janice ang tray na hawak nitong baso ng tubig
na hiningi sa kanya kanina ni Eleanor na dalhan siya. Ano ka ba naman, Janice? Hindi ka nag-iingat. Alam mo namang mamahalin ng mga gamit ng anak ko sa bahay na ito. Bulyaw na ni Eleanor na nagawa pang tumayo upang singhalan ng caregiver niya. Hindi pa rin napapansin ang presensya ni Talia na madilim ng mukha habang nalilisik ang mga mata. Madam, ano? Ano na naman ang palusot mo? Napaka-clumsy mo talaga kahit kailan. Gusto mo bang mawalan ka ng trabaho? Sa tingin mo, bibili niya ni Limbert oras na malaman nung nakabasag ka ng baso nila. Napaawa ang nalabi ni Talia na hindi makapaniwala sa kasinungalingan ng kanyang asawa. Kailan pa pumunta doon ang ina nito? Posible bang yun ang dahilan ng mommy niya kung kaya siya sa villa nila pinapadiretso? Pag-uwi niya? Paano nagawa ng kanyang asawang magsinungaling ng gano'n na lang sa kanya? Nanikip ng kanyang dibdib niya doon. Nahulaan niya na yun ang totoong rason kung bakit galit ang ina. Anong ginagawa niyo dito? Malamig at umalingaw-ngaw na sigaw ni Talia na halos mapatira ng ugat sa leeg niya upang doon ilabas ang kanyang frustration na bigla na lang umahon sa dibdib niya. Kasabay ng paglabas ng mga maid mula sa kusina upang tingnan kung anong nangyayari. Ang ginawa agarang paglingon ni Eleanor sa may pintuan ng condo unit kung saan na hindi nalalayong nakatayo doon si Talia nakakuyom ng dalawang kamay sa sobrang sama ng kanyang loob. Puno ng galit ang mga mata nito nakatingin kay Eleanor. Namutla na si Eleanor nang makita ang mukha ni Talia. 2 araw pang nakatakda nitong pag-uwi, anong ginagawa ng manugang niyang hilaw sa kanyang harapan? Bakit naroon ito? Hindi man lang siya sinabihan ng anak na uwi na pala si Talia sa araw na yon. Kailan ka pa pinatira ni Limbert dito? Iha, hindi mo naman kailangang magalit. Anong gusto mong gawin ko? Matuwa na nandito ka sa pamamahay namin ni Limbert? Ang kapal talaga ng mukha niyo. Hindi na nagustuhan pa ni Eleanor ang paraan ng pakikipag-usap ng asawa ng anak sa kanya. Sa pagkakaalam niya, kondo yun ng anak niya. Nakuha nito yun bago pa sila maikasal kung kaya naman, literal na sa anak niya lang yon. Humalokip-kip na sa Eleanor doon, tinasa ng isang kilay si Talia na mas nagpuyos pa sa galit ang damdamin dito. Ikaw ang makapalang mukha. Kondo nyo? Inaangkin mong tirahang ito gayong wala ka namang karapatan dito. Baka nakakalimutan mo na bago pa kayo ikasal ng anak ko, pag-aari niya ng kondo na to. Sa kanya lang at hindi sa'yo. Galaiting kinuha ni Talia ang kanyang cellphone sa loob ng bago pang tawagan ng magaling niyang asawa. Halos masira na screen ng kanyang phone habang paulit-ulit niyang dinadial ang number ni Limbert na hindi sumasagot. Hindi naglaon. Pagkaraan pa ng ilang tawag ay sinagot na yun ni Limbert gamit ang boses na puno ng pagtataka dito. Mahal, anong ginagawa ng mami mo sa bahay natin, Limbert? Nanigas ng buong katawan ni Limbert na marinig ang malakas at talatang galit na boses ng kanyang asawa sa kabilang linya. Natataranta na siyang napatayo ng office chair at hindi na alam kung anong uunahin gawin. Paano nito na lamang nasa bahay nilang ina? Nakauwi na ito? 2 araw pang schedule ng uwi niya mula sa photoshoot. Napaaga ba? Dumi ng hawak niya sa edge ng working table na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Ilang beses niyang ibinuka ang bibig upang sagutin ang tanong ng asawa. Ngunit wala ni isang salita na kumuwala sa bibig niya. Hindi na makaimik. Sumagot ka. Anong ginagawa ng mami mo dito? Muli pang sigaw ni Talia na nagugunita na ni Limbert ang itsura sa kanyang balintataw. Bakit nagawa mo magsinungaling sa akin ha, Limbert? Talia, sandali lang. Kailangan mong kumalma. Sa wakas ay nagawa na ring maibulalas ng lalaki. Magpapaliwanag ako kung bakit. Paano mo nagawa sa akin to? Bakit ka nagsinungaling? Namalisbis ng mga luha ni Talia ng sandaling iyon na puno ng puot. Hindi na niya mapigilang mangalit ang mga ngipin sa sobrang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Naiintindihan ko na si mami ngayon kung bakit gano'n na lang ang inaasta sa tawag niya. Siguradong nakita nila ni daddy ang mami mo. Akala ko ba wala tayong sikreto? Ano to? Wala kang isang salita. Mahal, pauwi na ako. Hintayin mo ko dyan ha? Huwag kang aalis. Usap tayo. Magpapaliwanag ako. Pagkasabi ni Limbert noon ay pinatay na niya ang tawag at kulang na lang ilaperin ang patungo ng parking lot sa sobrang pagmamadali niyang makaalis. Hinabol siya ng sekretary dahil may isa pa siyang meeting na kailangang puntahan ng gabing iyon bago umuwi. Nakaset na yun at hihintayin siya. Para schedule na lang, umuwi na kasi ang asawa ko at nag-abot sila ng mommy sa bahay. Gulantang na natutup ng kanyang sekretary ang bibig. Paniguradong problema na naman ang kakaharapin ng amo sa kanyang sariling pamilya. Tawagan na lang kita mamaya.
Huling habilin pa ni Limbert na tuluyan ng tumakbo at gumamit ng hagdan sa halip na maghintay sa harap ng elevator. Wala namang imik na tinungo ni Talia ang kanilang silid matapos na talikuran ng biyanan niya. Walang pakundangan na padabog niyang nilabas ang malaking maleta. Hindi siya nagpapausal. Gusto niyang talagang lumayas. Kung hindi mapapaalis ni Limbert, siya na lang ang aalis doon. Matapos na buksan yun ay walang pakundangan niyang pinaglalagay dito ang kanyang mga damit na halos lahat ay hindi niya na naalis sa pagkakahanger. Sinundan naman siya ni Eleanor na pinisil-pisil ng kanyang nanlalamig na mga kamay sa kaba at takot sa babae. Paniguradong mag-aaway silang mag-asawa. Mas lalo siyang kakamuhian ni Limbert oras na iwan siya ni Talia. Bago pa man mangyari yon, kailangan na niyang gumawa ng paraan sa abot ng makakaya para hindi umalis ang babae. Susubukan niya itong ikumbinsi. Iha, hindi mo naman kailangan gawin ng bagay na yan. Actually, napagkasunduan namin ni Limbert na habang wala ka rito, ako lang pwedeng manatili. Pilit niyang sinubukan na maging banayad ang tono ng boses upang hindi isipin ni Talia ang pagmamataas niya na kung pwede lang niyang gawin ay kaninya pa sana to binugahan ng apoy. Kinalma niya pang sarili upang huwag sumabog. Aalis din naman ako bukas. Hindi mo na kailangan palakihin ang awan niyo ni Limbert. Kung alam ko lang na pabalik ka na ngayon, hindi na sana ako nagpaabot pa sa'yo dito. Yun naman talagang plano. Huwag mo naman sanang gawin ito sa anak ko. Ako nang nakikiusap. Huwag mo siyang aawayin. Nalilisik ang mga matang nilingon na siya ni Talia na mas pinataas pa't pinalala ang kulo ng kanyang dugo. Sa sobrang sama ng loob niya ay hinagis niya ito ng isa sa mga damit niya na hindi rin naman tumama sa mismong katawan ni Eleanor. Halos hindi nga yun umabot sa paahan ng babae eh. Ayaw kitang kausap. Huwag mo kong maamo-amo. Pareho kayong sinungaling ng anak mo. Umalis ka sa harapan ko. Napakasinungaling mo. Parehas lang kayo. Akala mo nakakalimutan ko ng ginawa mo noon sa amin ng mga kapatid ko? Kinidnap mo kami. Palatak pa ni Talia na ihinatikom ng bibig ni Eleanor na palingan na sa kanyang paligid kung saan naroon ang mga maid. Napihadong narinig ang malakas na sinabi ni Talia na ginawa niya dati sa kanila. Muntik mo na nga kaming mapatay. Tapos kung magsalita ka ngayon, akala mo kung sino kang santo. Pinatay mong lola ko. Ang lola namin na mas mahaba sanang buhay kung hindi dahil sa'yo. Hindi na makasagot si Eleanor. Napilit nagtitimpi na huwag magalit sa manugang niya. Oo, may mga pagkakamali siya sa nakaraang hindi niya pinagsisisihan na ginawa niya dahil parte niya na yun. Hindi lang yun, ginulo mo pa ang buhay ng mommy at daddy ko. Wala kang kwentang babae. Umalis ka. Alis na! Tuluyan na napigtas ang pasensya ni Eleanor na umayos ng tayo sa may pinto. Tumalim na rin ang tinging pinupukol kay Talia. Pilit niya namang sinusubukang maging mabait dito. Ngunit mas lalo lang inilalabas ng babaeng itong sungay niya. Ibang naging aura ng mukha ni Eleanor kahit na ilang beses siyang hinila ni Janice. Matapos hawakan sa braso upang sapilitang alisin na doon. Tumawag si Limbert sa caregiver habang nasa biyahe sa kanya. Total hindi sumasagot ang ina't maging si Talia. Inutusan siya nito na anuman ang mangyari ay huwag hahayaang makapagsulo ang dalawang babae dahil paniguradong hindi matatapos ang gulo sa pagitan nila. Madam, tara na po. Huwag mo na pong istorbohin pang asawa ni Mr. Mondragon. Madam Eleanor. Nagpumiglas lang sa kanya si Eleanor na sa lakas ay wala naging panama si Janice. Nakamuntikan pang matumbat humandusay sa sahig. Makailang beses na binawi ni Eleanor ang kanyang braso sa caregiver. Bitawan mo ko. Nakikipag-usap lang naman ako. Wala akong ibang gagawin sa kanya. Kung yun ang iniisip mo, hindi ako violenting tao. Alam mo yan. Angal na ni Eleanor na muling hinarap si Talia. Ka-level na ng galit ng babaeng nararamdaman doon ni Eleanor at hindi siya papayag na hindi nipakita sa manugang. Mas matanda siya. Siya dapat ang nasusunod at iginagalang nito dahil ina pa rin siya ng asawa ng babae na walang modo doon. Alam mo naman palang masama ako. Bakit ginawa mo pang asawang anak ko? Ano, trip mo lang? Gusto mo kong pasakitan? Sige nga, sagutin mo ko. Sign pa nito ng kamay patuloy na naghahamon. Sagutin mong tanong ko, anong gusto mong mangyari ngayon? At pinili mo maging asawang anak ko. Gagantihan mo ko sa pamamagitan ni Limbert? Sumagot ka, babae.